Meron bang faith na mas tama sa ibang faith? So para sa akin, malinaw na hindi natin pwedeng gamitin ang faith bilang ebidensya na totoo ang isang bagay. Kasi pwede kong gamitin ang faith or pananampalataya sa kahit ano. Pero hindi ibig sabihin na totoo yun or tama na agad ako. Halimbawa, may faith ako na nag-i-exist si Santa Claus. May faith ako na maraming may crush sa akin. May faith ako na mananalo ako sa loto. Well, yung pagkakaroon ko ng faith, hindi ibig sabihin na tama ako. Hindi ganun yun. Okay? Dito naman tayo sa Bible definition ng faith. May iba't ibang parte sa Bible na binanggit ang faith, pero ito yung pinakasikat pagdating sa usapan na to. Ito yung Hebrews 11:1. Faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Sa Tagalog, ang pananampalataya ay ang katiyakan sa mga bagay na ating inaasahan. Ito ang katunayan ng mga bagay na hindi natin nakikita. So dito, ang ibig sabihin ng faith or pananampalataya daw ay confidence or kumpiyansa or tiwala sa mga bagay na gusto mo daw mangyari ay mangyayari or magiging totoo. So more on confidence level. Pero may binanggit din na ito din yung katunayan ng mga bagay na hindi natin nakikita. So patunay or proof, ibig sabihin, ebidensya daw yung mismong faith or yung pananampalataya. So kung lahat ng religion ay confident at may faith silang lahat sa kanya-kanyang God nila, ibig bang sabihin totoo lahat na nag-i-exist yung mga God nila? Ganun ba yun? Kaya ang faith ay hindi tamang basihan kung totoo ang isang bagay. Yung level na confidence mo or yung tiwala mo sa isang bagay ay hindi nangangahulugan na totoo nga ang bagay na yun. Kasi ang katotohanan at realidad na ginagalawan natin ay hindi nakabase sa confidence ng isang tao or kahit gaano pa kadaming tao or kahit gaano pa katagal pinaniniwalaan ng tao ang bagay na yun. Wala rin itong kinalaman sa kung ano ang dahilan mo kung bakit ka naniniwala. Halimbawa, since 1930s dahil sa sinulat ng isang sikat na kumpanya, maraming tao ang naniniwala na ang Great Wall of China ay ang kaisa-isang bagay na gawa ng tao na makikita daw kahit sa buwan. Maraming tao ang naniniwala dyan at kahit ngayon, meron pa ding mga naniniwala dyan. Kasi may sense naman kung iisipin mo. Kasi nga dahil sa laki at haba ng Great Wall of China. Pero after almost 40 years, nung nakapagpadala na tayo ng astronaut sa buwan, napatunayan na hindi totoo na makikita ang Great Wall of China sa buwan. Actually, sabi nila, kahit sa mababang altitude, mas kita pa yung mga malalaking kalsada at mga runways ng airport mula sa outer space kaysa sa Great Wall of China. Kasi kakulay halos ng Great Wall of China yung bundok sa paligid niya, kaya hindi masyadong kita from outer space. Isa pang sikat na paniniwala ng mahabang panahon ay yung mundo daw or yung Earth ang sentro ng buong universe, na ang Sun at iba pang mga planeta ang lahat umiikot daw sa Earth. At pag tinignan mo yung observations at yung evidence nila noon para dito, masasabi mong malakas ang ebidensya na totoo nga yun. Kasi nung inobserbahan nila yung araw at langit at mga bituin sa gabi, parang nakasteady lang ang Earth. Pero not until nung dumating si Galileo, gamit ang mga bagong imbensyon niya na telescopes, nung around 1600s, ay napatunayan niya na ang Earth ang umiikot sa araw at hindi yung kabaligtaran. At dahil yan sa obserbasyon niya ng paggalaw ng ibang planeta kagaya ng Venus. So sa dalawang example na yan na binigay ko, masasabi nating reasonable at may sense naman na naniwala sila noon sa mga bagay na yun. Pero yun nga, kahit gaano pa kalakas ang tingin natin sa ebidensya or yung confidence level natin sa isang idea or paniniwala, pwede pa ding lumabas na mali ito kapag may bagong impormasyon or mas matibay na ebidensya ang lumitaw. Basta ang importante ay ma-demonstrate or maipakita at maipaliwanag ang ebidensya na sinasabi nila.